Noong pong Sunday, yung ating pastor, sabi po niya, ang tema ng ating pag-aaralan sa buwan ng Pebrero ay may kinalaman sa tinatawag nating pag-ibig. Sa Ingles, kapatid, love. No? Ang pag-ibig, kapatid, sabi sa Biblia, ang susi ng lahat. Kapag sinabi siyang susi ng lahat, ibig sabihin lahat ng ating tinatangkilik sa buhay, lahat ng ating pag-aari sa buhay, kahit ang mismong buhay natin, ang hininga natin, ay galing lahat sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. No? Kung di tayo minahal ng Diyos, wala tayong buhay ngayon. Ang dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay, ang dahil ang Diyos, mahal niya ang kanyang mga nilikha. So makikita natin ngayong gabi na ito, kapatid, ang pagmamahal ng Diyos sa tao at sa kanyang mga nilikha ay likas sa kanyang pagka-Diyos, no? Dahil ang Diyos ang dahilan kung bakit ang tao ay marunong magmahal. Ang Diyos ang dahilan kung bakit ang tao ay marunong umibig. Bakit? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ang sabi ni Juan, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, no? At dahil tayo ay nilikha ayon sa wangis o imahe ng ating Diyos, kung ang Diyos ay pag-ibig, kailangan tayo rin ay matutong umibig. No? In fact, sabi natin mahal na Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ay hindi lamang limitado sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong mga kapatid, mga kaibigan, mga kaanak. Bagkus ang pag-ibig ay dapat pati rin sa ating mga kaaway. No? Sabi natin, mahal na Panginoong Jesucristo, kailangan ibigin natin kahit ang ating mga kaaway. Bakit? Sapagkat yun din naman ang ginawa ng Diyos sa atin. Hindi ba tayong lahat ay mga rebelde sa Diyos? Hindi ba tayong lahat ay mga makasalanan sa harapan ng isang Diyos na banal? At kung ang Diyos ay hindi mahabagin at hindi pag-ibig, tayong lahat ay mapupunta sa impyerno. Pero dahil ang Diyos, inibig niya tayo, kahit tayo ay makasalanan, kahit tayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, kahit tayo ay nangangalunya, kahit tayo ay mga taksil, mga magdanakaw, mga hipokrito, no? Minahal pa rin tayo ng Diyos. Yun yung pinag-aralan natin last Sunday, di ba? The stubborn love of God. Makulit yung pag-ibig ng Diyos. Kahit hindi mo siya iniibig, patuloy ka niyang iniibig sapagkat ang Diyos sa kanyang pag-ibig ay tapat. He is faithful. Kapag sinabi ng Diyos na iibigin ka niya kahit pagtaksilan mo pa siya, iibigin ka pa rin niya at patatawarin ka pa rin niya. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa ating. Yun yung pag-aralan natin last Sunday bilang recap ng ating pag-aaralan ngayong gabi na ito. At ang pamaganda natin pag-aaralan ng gabi nito, kapatid, ay ang pag-ibig ng Diyos na nakakapagligtas ng kaluluwa. Ito po yung ating pag-aaralan ngayong gabi na ito. Pamagat ay ang pag-ibig ng Diyos na nakakapagligtas ng kaluluwa. Ano kasi yung Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo, kailangan nating malaman. Ano yung Ebanghelyo kasi? Ibig sabihin, this is good news o mabuting balita. Upang malaman natin kung ano yung mabuting balita ni Kristo, kailangan malaman muna natin kung ano yung masamang balita. Ano yung hindi magandang balita. At ano yung masamang balita at hindi magandang balita? Ito, kapatid, sa iyong natural na estado bilang tao, kahit gaano ka pa kabait sa buhay, hindi mo maliligtas ang iyong sarili. Kahit magtrabaho ka pa o ipagtrabaho mo yung kaligtasan, hindi mo maliligtas ang iyong sarili. Ang bad news, walang magagawa ang tao para iligtas niya ang kanyang sarili. Bakit? Sapagkat sa ating natural na estado, tayo ay patay. Tayo ay patay sa espiritu. Wala tayong gustong mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Pwede kang magpanggap, no? Tulad ng mga huwad ng mga Kristiyano na magpapanggap sila na kunwari sila yung mga Kristiyano, may gusto silang mga bagay,
mahal nila ang Diyos sa buhay nila. Pero sa kabila nun, pwede sila magpanggap, pero sa kabila nun, pagtalikod nila, sila ay makasalanan. Patuloy na nagkakasala. Pwede kang magpanggap. Pero ang totoong Kristiyano ay yung nalalaman niya na dati siyang patay sa Espiritu at kailangan niya ng isang tagapagligtas. Yun yung bad news. Hindi natin kayang iligtas yung ating sarili. Ano yung good news? May darating na tagapagligtas. Kung hindi natin kayang iligtas yung ating sarili, may good news. Darating yung ating tagapagligtas na kaya niya tayong iligtas kahit sa ating estadong patay. Anong gagawin niya? Bubuhayin niya tayong muli. So itong darating na tagapagligtas na ito, mayroon siyang kapangyarihan na buhayin muli ang isang patay. Ang tao ba kaya niyang gawin yon? Na buhayin niyang muli ang kanyang sarili? Ang tanong kapatid, kaya niyo bang buhayin muli ang inyong sarili? Or kahit man lang yung mga kamag-anak natin na namatay na, kaya ba natin silang buhayin muli sa kanilang pagkapatay? Hindi. Wala sa tao ang kapangyarihan na yun. Ang kapangyarihan na yun ay nasa Diyos. So hindi pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Kung hindi natin kayang buhayin muli ang ating sarili, ibig sabihin kailangan natin ng tagapagligtas upang buhayin tayong muli. At kung bubuhayin tayong muli, ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng ating kaluluwang patay. At ang kaligtasan ng ating kaluluwa ang pinakamahalagang bagay na pwede nating makamtan sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi ba? Sabi ko nga, ano yung pinakamahalagang bagay o prioridad ng isang Kristiyano? Kailangan mauna si Kristo, ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, sapagkat yun ang pinakamahalaga. Yun ang kaligtasan. And susunod na lang yung mga ibang bagay. Diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kailangan mauna muna si Kristo, ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at lahat ng bagay na nasa mundong ito ay ibibigay na lamang bilang konsolasyon, kapatid. Ano ibig sabihin nun? Sabi ko nga, si Kristo, pera, si Kristo, asawa, pera, trabaho, o mga ari-arian, mga bisyo. Kahit mawala pa yung mga nasa ilalim, basta yung si Kristo pa rin nandun, masaya pa rin tayo. Kasi siya ang ating pinakapangunahing pangangailangan. Kaya ngayong gabi na ito, kapatid, pag-aralan natin kung bakit mahalaga na malaman natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin at kung anong pag-ibig ito at itong pag-ibig na nakakapagligtas ng kaluluwa. Basahin natin, kapatid, sa first, yung una natin babasahin, kapatid, is John chapter 1, verse 12 to 13. Ang sabi dito, kapatid, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, na sumampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Makikita mo dito, kapatid, yung mga sumampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo ay binigyang karapatan na maging mga anak ng Diyos. No? At mayroong requirement kung bakit sila tinawag na mga anak ng Diyos. Mayroon munang mangyayari sa kanila bago sila tawaging mga anak ng Diyos. Ano yun? Sa 10:13. Na mga ipinanganak. No? Kailangan, bago ka maging anak ng Diyos, kailangan ipanganak kang muli. Ito yung mga tao na ipinanganak hindi sa dugo. Ibig sabihin, hindi dahil ikaw ay isang Castro, hindi dahil ikaw ay isang Bernardo, o kung ano man ang lahi. Hindi sa kalooban ng laman, hindi dahil nagdesisyon ka na ikaw ay magpabautismo, nagdesisyon ka na sumunod kay Kristo, hindi dahil sa kalooban ng tao, hindi dahil ginusto mo yon, o dahil ginusto ni pastor na ikaw ay maging Kristiyano. Hindi. Wala sa atin yung kapangyarihan na ipanganak tayo para sa Diyos. Kanino ang kapangyarihan na ipanganak muli ang tao para maging anak ng Diyos? Kundi sa Diyos mismo.
Ang Diyos mismo ang may kapangyarihang ipanganak muli, hindi sa ating mga dugo kung sino ka man, ikaw ay marangya o kung hari ka man o kung ano pa, hindi sa iyong kalooban na pinili mo si Kristo, hindi sa iyong laman na ikaw ay nagpabautismo o sa iyong sinusuot. No, kapatid. Ang pagkapanganak muli ng tao ay nasa kalooban ng Diyos. Kung nais kanyang ipanganak muli, kahit ayaw mo, ipapanganak kang muli ng Diyos. So malalaman natin na mayroong requirement. Bago kang maligtas, bago ka tawaging anak ng Diyos, kailangan ipanganak kang muli. So ngayong gabi kapatid, tingnan natin sa ating key verse for tonight. That is John chapter 3, verse 1 to 21. At tingnan natin ang storya na ito, na bigyan natin ng malalim na konteksto upang lalo nating maintindihan sa ating buhay. Sa ating pagbabasa, kapatid. May isang lalaki nga sa mga Fariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi, at sa kanya'y nagsabi, itong si Nicodemo ay nagpunta kay Kristo ng gabi, at sinabi niya kay Kristo, Rabay o Guro, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanyang sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Pero pa siya sinabi, kapatid, sa 4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano maipapanganak kung ang tao kung siya'y matanda na? Paano ipapanganak muli ang isang taong matanda? Makakapasok ba siya baga uli sa sinapupunan o sa tiyan ng kanyang nanay at ipapanganak muli? Diba? Yun yung tanong ni Nicodemo. So sa kanyang isip, napaka-imposible na mangyari yun. Napaka-imposible sa tao na ipanganak siyang muli. 5, sumagot si Jesus. Sabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So mas lalong nalito itong si Nicodemo. Bakit tubig at Espiritu? Sa 6, ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Mayroong dalawang klase ng pagpapanganak. Pagpapanganak sa laman at pagpapanganak sa Espiritu. 7. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ng kayo'y ipanganak na muli. Ano yung clue na sinabi ni Kristo kay Nicodemo sa 8? Ganito yung pagkapanganak ninyong muli, kapatid. Umihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kanyang ugong, narinig mo yung hangin, ngunit hindi mo nalaman kung saan nanggagaling kasi hindi natin makita ang hangin. Nararamdaman natin siya, pero hindi natin alam kung saan nanggaling, ni saan man ito paparoon kasi hindi natin nakikita ang hangin. Kung gayon, sabi niya, gayon din naman ang bawat ipinapanganak sa Espiritu. 9. Sumagot si Nicodemo at sa kanyang sinabi, paano pangyayari ng mga bagay na ito? Paano mangyayari ito? Sumagot si Jesus sa 10. Sumagot si Jesus at sa kanyang sinabi, ikaw ang guro ng Israel at hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? 11. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, sabi ni Kristo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin at ang aming nakita ay pinagtotohanan namin at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. May sinasabi nito si Kristo. Matagal na niyang sinasabi ito. Nasa kasulatan niya noong unang panahon sa Old Testament. Hindi mo pa rin ba ito nalalaman, Nicodemo? Ikaw ay isang Pariseo. Kailangan alam mo to. At sa 12, kung sinabi ko sa inyo na ang mga bagay ay nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniwalaan, paano paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit?
13. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Siya lamang ang may karapatan umakyat sa langit. Dahil nanggaling siya sa langit. No? 14. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangan itaas ang anak ng tao. Pag-aaral natin yung mamaya, kapatid, upang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. At dito tayo magtatapos sa 16. Sapagkat, sabi ng ating mahal na Panginoon sa Kristo kay Nicodemus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig o pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung sinabi ng ating mahal na Panginoon sa Kristo kay Nicodemus. Marahil lahat kayo alam niyo yan. Favorite niyo yan. John 3:16. Lahat tayo alam yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Alam niyo po yan, di ba? Pero alam niyo ba kung kanino ba sinabi ni Jesus yon? Kay Nicodemus, kapatid. At bakit ito sinabi ng ating Panginoon kay Nicodemus? Yun yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Handa na po ba tayo, mga kapatid? Bumalik tayo sa verse 1. Mayroong isang Pariseo, kapatid. Ang Pariseo, sila yung mga magagaling sa mga batas ng Diyos. Ang mga Pariseo, kapatid, sila yung may alam sa Old Testament, yung mga batas na ibinigay ng Diyos kay Moises. So marahil itong tao na ito na nagngangalang Nicodemo ay magaling sa mga salita ng Diyos, no? Si Nicodemo ay magaling sa mga batas ng Diyos at magaling sa mga salita ng Diyos. At itong si Nicodemo na ito ay dumating isang gabi kay Kristo. Di ba kayo magtataka bakit di kayo ba magtataka kung bakit dumating siya ng gabi kay Kristo? Bakit? Kasi bawal puntahan si Kristo. Bilang Pariseo at bilang Sadyuseo noong mga unang panahon, bawal nilang puntahan si Kristo kasi kalaban nila ang ating Panginoon. Kalaban nila si Kristo. In fact, ang mga Pariseo at ang mga Sadyuseo na yan, kapatid, isa sila sa mga nagpapako sa ating Panginoon. No? Kasi galit na galit sila kay Kristo. Hindi nila matanggap yung mga turo, mga aral ng ating Panginoon. Ngunit itong tao na ito, na isang Pariseo na dapat galit kay Kristo, ay dumating sa kanya ng gabi. Bakit? Para hindi siya makita ng mga ibang Pariseo. No? Nagtatago siya. Kasi bawal nga sa kanila na puntahan ng ating Panginoon. Pero itong si Nicodemo, kahit bawal, pinuntahan niya ang ating Panginoon ng gabi. At nagsabi siya ng ganito, Guro, nalalaman kong ikaw ay isang guro na galing sa Diyos. Kapatid, nung oras na iyon, itong si Nicodemo na isang Pariseo ay ipinanganak ng muli ng Diyos. Again, ang pagbo-born again o pagpapanganak muli sa tao ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng bautismo, kapatid. Hindi tayo pinapanganak muli ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo na ginagawa natin doon. Kundi ang pagpapanganak muli ng Diyos ay espiritual. Hindi natin alam kung kailan. Hindi natin alam kung paano ginagawa ito ng Diyos. Ito'y palinahaga sa atin. Kaya makikita mo dyan kung bakit ito'y palinahaga sa atin. Basahin natin, kapatid. Sabi ni Nicodemus, nalalaman ko na ikaw ay galing sa Diyos. Bakit niya nasasabi iyon? Kasi si Nicodemus na kapatid ay napalitan na ang kanyang disposisyon, ang kanyang puso. Ang normal na Pariseo ay galit kay Kristo. Pero itong Pariseo na ito, abnormal siya. Hindi siya Pariseo talaga. Hindi siya normal na Pariseo. Kasi, bakit? Dapat galit siya kay Kristo. Pero bakit kinikilala niya si Kristo na nanggaling sa Diyos? Ano ngayon nangyari kay Nicodemo kung bakit kinikilala niya itong si Kristo na nanggaling sa Diyos? May nangyari sa kanyang himala. No?
So ano yung may nangyari himala kay Kristo? Kay Nicodemo. Si Nicodemo, kapatid, lupo ba tayo Kristo ng isang gabi? Wala pa siyang tinatanong, pero sumagot na si Kristo sa kanya. Ano yung sinagot ni Kristo sa kanya? Sa dos, wala man siyang tinanong, ha? Wala man tinanong si Nicodemus, basta pumunta lamang siya doon, at sinabi niya, Rabbi, alam ko na ikaw ay galing sa Diyos. Ano yung sinagot ni Kristo? Meron ba siyang kinalaman sa sinabi niya galing siya sa Diyos? Wala. Pero alam na ng ating Panginoon kung ano yung katanungan ni Nicodemo sa kanyang isip. May katanungan si Nicodemo. Hindi pa ba niya nasasabi ko ni katanungan niya, sinagot na siya ng Panginoon. Ano yung sagot niya? Sumagot si Kristo o si Jesus sa kanya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Again, truly, or verily, Noong una pa lang kapatid, kapag inuulit-ulit yan, yung katotohanan, o verily, ibig sabihin, ang kasunod na sasabihin ng Panginoon ay napaka-importante. No? Ang susunod na sasabihin ng Panginoon ay importante. Kapag sinabi ang katotohanan sinasabi ko sa iyo, in Hebrew kapatid, that is, Amen, Amen. No? Or, truly, agree, amen, yes, yun yung sinasabi natin Panginoon. Maliban na ang tao'y ipanganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ito yung importante gusto niyang ipabatid kay Nicodemo, na importante rin na ipabatid ko sa inyo ngayong gabi na ito. Maliban kayo'y ipanganak muli ng Diyos, hindi nyo makikita ang kanyang kaharian. Wala tayong kakayahan na makita ang kaharian ng ating Panginoon. Malibang tayo ay ipanganak muli. Pero tingnan mo si Nicodemo, bakit niya nakita ang kaharian ni Kristo? Bakit niya nakita ang kapagkapanginoon ni Kristo? Kasi, nung mga oras na iyon, siya ay ipinanganak ng muli. Ang sabi mo nga kapatid, hindi sa pagbabautismo na tayo ipinapanganak muli ng Diyos, kundi the moment, yung oras, yung segundo, na malaman mo sa iyong buhay na si Kristo pala ang iyong Panginoon, yun na yung himala na ginawa ng Diyos sa buhay mo, na ipinanganak ka ng muli ng Diyos. Kasi doon mo palang masisilayan yung kaharian niya. Hindi ka pupunta kay Kristo kung hindi mo masisilayan yung kanyang kaharian. Paano mo masisilayan yung kaharian ng Diyos? Ipanganak kang muli. So the moment na nasilayan mo ang kaharian ng Panginoon at naniwala ka sa Panginoon, nakatanggap ka na ng pinakamahalagang himala, pinakamahalagang pagpapala na pwede mong makuha mula sa Diyos. Ang biyayang malaman mo sa buhay mo na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang Panginoon Hesukristo. Noong mga oras na yun, kapatid, nag-aalala si Nicodemo, marahil inisip ni Nicodemo, kahit sumusunod ako sa batas ng Diyos, feeling ko makasalanan pa rin ako. Kahit ako isang Pariseo, ako isang pinuno ng mga Hudyo, feeling ko, ako pa rin ay marumi sa harapan ng Diyos. Ano kaya yung kailangan kong gawin? Yun marahil yung iniisip ni Nicodemus, kapatid. Hindi pa ba niya natanong kay Kristo paano ako maliligtas? Sinagot na siya ng Panginoon. Kailangan mong ipanganak muli. So ano yung reaksyon ng ating kapatid na si Nicodemo nung malaman niya ito? Ang sinabi ni Nicodemo sa kanya, paano ipapanganak muli ang taong matanda na? Babalik ba siya sa napupunan ng kanyang nanay? Di ba napaka-imposible? No? Magaling si Nicodemo sa kapatid, hindi po siya yung mga ordinaryong tao lamang. Isa po siyang pinuno ng mga Hudyo, isa siyang Pariseo, magaling po siya. Isa siyang genius, kapatid, magaling na tao. Kaya din natanong nitong bagay na ito, ang ibig sabihin ni Nicodemus dito, napaka-imposible sa isang tao sa kanyang laman na ipanganak siyang muli. No? So sa loob ni Nicodemus na sinasabi niya, Panginoon, parang hindi ko yata kaya
na ipanganak ko muli ang aking sarili. Well, tama naman siya. Kaya nga magaling si Nicodemus eh. Tama siya doon, kapatid. Hindi mo kayang ipanganak ang iyong sarili. Tandaan, ano yung pinaka-maagang memorya mo nung ikaw ay bata? Nung ikaw ba ay 4 years old? 3 years old? Meron po ba kayo natatandaan memorya nung kayo nilalabas ng inyong mga nanay? Natatandaan niyo po ba yun? Nung ipinanganak kayo ng inyong nanay? Kung cesarean ba kayo, lumabas ba kayo sa kanyang tiyan? O lumabas ba kayo sa puwerta ng inyong nanay? Natatandaan niyo po ba yun? Hindi. Kasi hindi niyo ipinanganak ang inyong sarili. Hindi kayo lumabas sa inyong nanay. Pinilit niyong lumabas mula sa sinapupunan ng inyong nanay kasi wala tayong kakayahan na ilabas o ipanganak natin ang ating sarili. Kailangan mayroong magpanganak sa atin. Either midwife yan, o komadrona, di ba? Or kapitbahay mo lang, di ba? Kailangan may magpanganak sa iyong muli. Mayroong tao na tumulong sa iyo kasi hindi mo kayang ipanganak ang iyong sarili. Kung hindi mo kayang ipanganak ang inyong sarili, ganun din yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo dito. Nicodemus, wala sa kakayahan ng tao na ipanganak niyang muli ang kanyang sarili. Kahit ibalik mo pa siya sa sinapupunan ng kanyang nanay, hindi mo magagawa yun. Napaka-imposible na mangyari ang bagay na iyon. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon kay Nicodemus. Kaya nga rin sinabi ng Panginoon sa 5, sumagot si Jesus sa kanya, sinabi, ano naman yun, dyan naman yung word niya. Kalotohanan sinasabi ko sa iyo. Ito'y mahalaga, Nicodemo. Maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Makita mo kanina, maliban ang tao ay ipanganak, hindi niya makikita ang kaharian. Tapos ngayon, kung hindi siya mapapanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian. So may dalawang proseso. Ipanganak kang muli upang makita mo ang kaharian, at ipanganak ka sa tubig at sa Espiritu upang makapasok ka sa kaharian. Ano ibig sabihin dito? Tubig at ng Espiritu. Ano yung pumapasok sa isip niyo yan? Maraming tayong lahat iisipin natin ito ay ang bautismo, hindi ba? Isipin natin, ito ay pagbabautismo sa mga tao upang ipanganak silang muli. Kapatid, ang pagbautismo sa tao ay representasyon lamang ng bagay na yan. Ang totoong gumagawa niyan, na pagpapanganak muli ng tao sa tubig at sa Espiritu, ay ang Diyos. Hindi si pastor na binautismuhan ka. Hindi yung ating mga manggagawa na binautismuhan ka sa baptismal tub. No, kapatid. Ang gumagawa ng malahimalang biyaya na iyan ay ang Diyos. Bakit? Sa Ephesians, kapatid, hindi ko na babasahin. Ang sabi ng ating Panginoon noong mga unang panahon ng pangako niya sa mga Israelita, bibigyan ko kayo ng pusong tunay o buhay. Hindi pusong bato, kundi pusong buhay. At ang pusong bato na iyon, lilinisin ko ng tubig at ilalagay ko yung Espiritu ko sa kanila. Ito yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, na tayo ay lilinisin sa pamamagitan ng tubig at ilalagay niya ang Espiritu sa atin. Kapatid, sa New Testament, sino yung water of life? Who is the fountain of life? The source of water. Para hindi ka na mauhaw pa sa iyong buhay. Who is this water na tinatawag nila dito? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sinasabi dito na ating Panginoon, maliban na ikaw ay ipanganak muli sa pamamagitan ng kanyang dugo na maglilinis bilang tubig na maglilinis sa ating mga kasalanan, at ang Espiritu Santo na ipinangako sa bawat isang mananampalataya kay Kristo, ay hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Makikita mo dito, ang pagpapanganak muli ng Diyos, siya lahat ang may gawa. Paano natin malalaman ito? Basahin natin, kapatid.
dito sa 6. Ang ipinanganak ng laman ay mananatili sa laman. Ngunit ang ipinanganak ng Espiritu ay mananatili sa Espiritu. Ano ibig sabihin nito? Ang pagpapanganak sa tao ay hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling laman, hindi sa pagbabautismo, kundi ang pagpapanganak sa Espiritu ay sa pamamagitan ng malahimalang gawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin ito nalalaman, nangyayari na lamang sa buhay natin. Paano natin nalaman yun? Paano natin malalaman na totoo ang sinasabi ng ating Panginoon? Ito sa 8. Sabi dito, umihihip ang hangin kung saan niya ibig. Hindi natin nakikita itong hangin ito, ngunit naririnig natin, nararamdaman natin ang kanyang ugo. Pero hindi natin alam kung saan nanggaling at kung saan siya paparoon. Gayon ang pagpapanganak ng Espiritu. Hindi natin alam kung anong oras, hindi natin alam kung paano, hindi natin alam kung kailan gagawin ng Panginoon ang pagpapanganak muli sa ating patay na estado. Ngunit ang gumagawa na ito ay hindi ayon sa ating laman, hindi ayon sa tao, hindi ayon sa ating kagustuhan, kundi ito ay ayon lahat sa Espiritu ng Diyos. Siya yung gumagawa nito sa atin. Siya yung nagpapanganak muli sa atin. Hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung saan. Ang sabi ko nga minsan, kahit nandito tayo, kahit nag-a-attend tayo ng church, may posibilidad na hindi pa tayo ipinanganak muli. No? Huwag po kayong magdamdam. May posibilidad na hindi pa tayo ipinanganak muli. Kasi ang tao ipinanganak sa Espiritu, nalalaman niya na si Kristo ay ang kanyang Panginoon. At ang ating Panginoon si Kristo ang sentro ng kanyang buhay. At kung wala pa iyon sa iyong buhay, mag-isip-isip ka, kapatid. Kasi ang pagpapanganak muli ng Diyos ay hindi ayon sa kalooban ng tao. Nabasa natin ito sa John chapter 1. Ang pagpapanganak ng Diyos ay hindi ayon sa kalooban ng tao o sa kalooban ng inyong laman. Ito ay mula sa kalooban ng Diyos. No? Kaya kahit 100 times ka pang bautismohan, kapatid, kung hindi ka totoong ipinanganak muli, ang bautismo mo ay walang kabuluhan. Pero bakit tayo nagbabautismo? Kasi inutusan tayo ng Panginoon na bautismohan natin yung mga tao. Sapagkat yun ang katunayan na ikaw sa iyong buhay, sinasabi mo na ang Panginoong iyong sinusunod, na ang pangalan niya ay Hesus Kristo, ay ang iyong Panginoon at ang iyong Diyos. Ang mga taong tunay na ipinanganak muli, sila lamang ang makakasabi ng bagay na iyon, kapatid. No? So malalaman natin ngayong gabi na ito na wala sa kakayahan ng tao ang pagpapanganak niyang muli. Ito ay kalooban ng Diyos na ipanganak kang muli. No? At ang tao sa kanyang natural na estado ay mananatiling sa laman. Ngunit kapag ipinanganak ka sa Espiritu, ikaw ay mananatili sa Espiritu. Naintindihan na po ba? Ngayon, bakit tayo ipinapanganak muli ng Diyos? Ano ba yung dahilan kung bakit tayo ipinapanganak muli ng Diyos? Well, yun din naman yung tanong ni Nicodemus. Sumagot si Nicodemus sa kanya sa 9 at sinabi, paanong pangyayari ng mga bagay na ito? Bakit kailangan mangyari yung mga bagay na ito? O guro, sabi ni Nicodemus. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ikaw ay isang guro ng Israel. May estado ka sa buhay. Ikaw ay isang Pariseo, may pinag-aralan, may katungkulan. Ikaw ay miyembro ng Kongreso ng mga Hudyo. Ikaw ay isang Sanhedrin. Hindi mo ba nauunawaan yung mga bagay na ito? Ito yung tanong ng ating Panginoon kay Nicodemus. Kaya meron siyang pangatlong mahalagang puntos.
Ano yung katotohanan sinasabi ko sa iyo? Ang nalalaman namin ay sinasalita namin at ang aming nakita ay pinatotohanan namin at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Ito ang dalawang klase ng mga tao. May mga taong ipinanganak sa laman at may mga taong ipinanganak sa espiritu. Yung mga taong ipinanganak sa laman, kahit ilang beses natin silang bahaginan ng katotohanan, kahit ilang beses natin silang bahaginan ng ebanghelyo, hindi sila ipapanganak muli kasi napaka-imposible sa laman na ipanganak siyang muli. Kaya meron tayong mga kaibigan, may mga kaanak na kahit ilang beses natin silang bahaginan ng ebanghelyo, hindi sila naniniwala. Diba? Imagine, ano yung mas marami? Yung mga naniniwala sa Diyos o yung mga hindi naniniwala sa Diyos? Yung mga hindi naniniwala, hindi ba? Kahit bigyan nyo lang ng ratio sa inyong buhay. Ako ay naniniwala kay Kristo, pero karamihan sa mga kamag-anak ko, karamihan sa mga kaibigan ko, hindi sila naniniwala sa Kanya. Bakit? Kasi ang mga tao na iyon ay ipinanganak lamang sa laman. Kahit ilang beses nilang iligtas sa kanilang sarili, kahit ilang beses silang maging mga mababait na tao sa kanilang paggawa ng mabuti, kung wala sa kanila si Kristo at hindi sila ipinanganak sa tubig at sa Espiritu, ibig sabihin, hindi sila ibinigay ni Kristo, mamamatay silang makasalanan. Kasi sila ay ipinanganak lamang sa laman. Ngunit tingnan mo, yung mga ipinanganak sa Espiritu, kapag sinabi sa kanila ang katotohanan, kapag sinabi sa kanila ang ebanghelyo, sila ay naniniwala. Bakit po tayo narito? Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit kayo ay narito? Maraming mga tao ang mas gusto nilang nasa bahay na lang, kumain ng kanilang paboritong hapunan at magpahinga na lamang sa bahay. Pero bakit tayo narito? Kasi marahil alam niyo ang katotohanan. Marahil alam ninyo deep inside sa inyong mga puso na mayroong nagtutulak sa inyo na pumunta rito. Alam ninyo deep inside sa inyong puso meron kayong pagdanasa na pumunta sa iglesia ng Diyos at purihin, sambahin mo ang Diyos dahil nalaman mo yung katotohanan na ikaw ay iniligtas niya mula sa kapahamakan. At nararapat lamang na sambahin ko siya sapagkat siya ay nagligtas sa akin. Yan po ba yung dahilan kung bakit kayo pupunta rito? Sabing amen. Ibig sabihin kapatid, naiintindihan ninyo ang katotohanan. Ibig sabihin, naiintindihan ninyo ang ebanghelyo ni Kristo. Ibig sabihin tayong lahat ay ipinanganak ng Diyos hindi sa laman, kundi sa Espiritu. Bakit? Kasi namumuhay na tayo sa laman, sa Espiritu, hindi sa laman. Hindi natin inuuna yung ating laman, kundi mas inuuna natin ang ating espiritual na buhay. Hindi ba kayo nagtataka? Kasi dati hindi nyo naman ginagawa yan. Dati ayaw nyo yan. Aminin nyo man sa inyong sarili. Ayaw nyo man pumunta sa mga simbahan. Ni ayaw nyo man nakikita yung pastor ninyo. Ni ayaw nyo man makita yung kapatid ninyo na nag-a-attend ng church every Sunday. Kasi bakit? Deep inside alam ninyo na parang nahihiya kayo. Or baka pilitin kang pumunta sa church kasi ayaw mo. Pero all of a sudden, isang gabi, nakita mo si pastor. Or isang gabi, nakita mo si kapatid at binahaginan ka ng ebanghelyo. At sa isang iglap, sa isang kisap mata, bigla kang nagkaroon ng pagnanasa na pumunta sa church. Hindi ba rin nangyari sa inyo? Hindi dahil napipilitan ka lamang kay pastor o dahil siya yung boss mo o dahil under ka sa kanya at in-invite ka niya para lang matuwa siya sa akin at hindi siya magalit sa akin. Pupunta ako sa church. Hindi ganon. Kung ganun ang inyong rason, kapatid ko, bakit hindi pupunta sa church, manalangin kayo. Hindi po magandang rason yan.
pupunta po tayo sa impyerno. Hindi po ako nagbibiro, totoo po yun. Ang totoong rason kung bakit tayo pupunta sa simbahan ng Diyos ay dahil nalalaman natin itong napakahalagang katotohanan na ito. Ano sabi natin, Panginoon? Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin ito importante. Maliban na ikaw ay ipinanganak na muli, ay hindi mo makikita ang aking kaharian. Minsan inulit, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ikaw ay ipanganak na muli sa tubig at sa Espiritu, hindi ka makakapasok sa kaharian. At ang pangatlo, maliban na hindi mo pinapaniwalaan ang katotohanan, hindi ka totoong ipinanganak sa Espiritu. Itong tatlong bagay na iyan ang ating tatandaan sa buhay natin. Ngayon, bosesihin natin yung ating sarili. Totoo ba kung ipinanganak muli ng Diyos? Totoo bang nasilayan ko na yung katotohanan sa aking buhay? Totoo ba na ang dahilan kung bakit ako ay narito dahil naiintindihan ko itong katotohanan na ito? Na hindi ako, ni si Pastor Man, ni ang aking mga kapatiran dito, ang siyang nagdala sa akin dito. Kundi ang Diyos na makapangyarihan, may kontrol sa lahat ng bagay, ang siyang nagdala sa inyo dito. Siya ang nagbigay sa inyo ng pangunawa na siya ay inyong sambahin, na siya ang nagbigay sa inyo ng pananampalataya na maniwala kayo sa kanyang anak na si Jesucristo. Hindi ba kayo nagtataka? At kung naiintindihan po ninyo itong katotohanan na ito, na tayo ay ibinigyan ng pananampalataya ng Diyos dahil nais niya na tayo ay maglingkod sa Kanya at manampalataya sa Kanya, magsabing amen. Kung gayon, kapatid, isipin mo, kung naglilingkod ka sa Diyos, hindi pala ako, hindi pala yung aking mga ginagawa rito ang dahilan. Hindi pala dahil marami lang akong panggas kaya ako pupunta sa church. No. Ang dahilan pala kung bakit ako nandito ay dahil ipinanganak nga akong muli kay Kristo. At ngayon, meron akong pagnanasa. Nais ng aking puso na sambahin ko ang Panginoon na siyang nagpanganak sa aking muli. Mula sa estadong patay, wala akong pakialam sa Kanya, wala akong nais na mga bagay na mayroong kinalaman sa Kanya, hanggang sa estadong buhay na naglilingkod ng tapat at mabuti na gumagawa ng mabuting bagay sa ngalan ng aming mahal na Panginoon Jesucristo. Yun pa lamang, kapatid, ay napakalaking himala na ginawa ng Diyos. So sabi ko nga, minsan meron tayong mga tinataken for granted. Alam niyo po ba yun? Ang word na taken for granted, yung hindi natin binibigyan ng pansin, yung dinidibaliwala natin. Sabi nga nila, minsan nasa tabi mo na, yung soulmate mo, hindi mo lang siya pinapansin. Diba? Imubalo, asawa mo pala yun. Pakipatid niya. No? Minsan nasa harapan mo na siya, hindi mo lang siya pinapansin. Siya na pala yung para sa'yo. Ganyan din minsan sa ating kapatid. Akala natin hindi tayo pinagpapala ng Diyos kasi lagi tayo walang pera. Akala natin hindi tayo pinagpapala ng Diyos kasi wala tayo laging trabaho. Akala natin hindi pinabayaan na tayo ng Diyos kasi lagi akong may karamdaman. Lagi akong nagkakasakit. Lagi akong iniiwan ng aking mga kaibigan. Akala natin hindi na tayo mahal ng Diyos kasi iniisip natin, tingnan mo, bagsak na yung buhay ko. Wala na talaga akong pag-asa. Pero hindi mo alam, ang buong katotohanan ay nasa harapan mo na pala. Hindi po yung mga bagay na iyan ang mahalaga. Kasi pinapabayaan natin yung totoong mahalagang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo, na hindi mo siya binibigyan ng pansin. Kasi mas nakatuon tayo sa mga bagay na nasa mundong ito kaysa sa mga bagay na makalangit. No? Mas binibigyan natin ng pansin yung pagkain natin, yung sinusuot natin, yung ari-arian natin, yung pera natin. Ano yung sinabi ng Panginoon?
Seek ye first the kingdom of God. Bakit niya inutusan niya tayo na unahin ang kanyang kaharian at unahin ang kanyang katwiran? Kasi yun ang pinakamahalagang bagay. Amen. Di ba? Pero yung pinakamahalagang bagay, hindi natin nakikita. Aminin niyo man po o hindi. Nagagalit kayo sa Diyos kasi hindi kayo binibigyan ng magandang trabaho. Nagagalit kayo sa Diyos kasi wala kayong pera. Nagagalit kayo sa Diyos kasi nagugutom kayo. Pero hindi niyo alam, the fact lamang na naniwala ka kay Kristo, yung katotohanan lamang na nagbago yung buhay mo, yung katotohanan lamang na pupunta ka sa church at sinasamba mo yung Panginoon mong pinupuri at pinapaniwalaan, pinanampalatayanan sa iyong buhay, yun kapatid ay isa ng malaking himala na galing sa Diyos. Bakit? Ano yung pinakamakapangyarihang pwedeng makuha mo mula sa isang Diyos na makapangyarihan? Ang pinakamakapangyarihang himala ay ang buhayin kang muli ng Diyos mula sa patay na estado hanggang sa buhay na estado na nagpupuri at naglilingkod sa Kanya. Yun yung pinakamahalagang himala na pwede mong makuha mula sa Diyos na minsan hindi natin binibigyan ng pansin. Aminin niyo man po o hindi. Pero kung doon nakatuon yung ating atensyon, kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos kasi ipinanganak tayong muli. Yung himala lamang na yun, kapatid, na tinatawag natin regeneration, yung himala lamang na yun, kapatid, ay sapat ng dahilan upang purihin, sambahin, luwalhatiin mo si Kristo na siyang nagligtas sa iyo. Iniligtas ka niya. Kung ikaw ay patay, ikaw ay mananatiling patay. Hanggang hindi ka bubuhay ni Kristo, walang mangyayari sa iyo. Kaya anong sinabi ni Nicodemus? Mag-jump na tayo kapatid dahil oras na. John 3:16. Sabi ng ating Panginoong kay Nicodemus sa John 3:16. Bakit ito ginawa ng Diyos? Bakit ito ginawa ng Diyos na kailangan buhayin niyang muli yung mga taong patay na hindi naman karapat-dapat buhayin muli? Bakit ito ginawa ng Diyos na pumili siya ng mga taong kanyang bubuhayin muli sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na siyang tubig at ng Espiritu Santo na siyang ipinangako sa bawat isang mananampalataya sa Kanya? Bakit ito ginawa ng Diyos? Well, ang sagot ng ating Panginoong Kristo kay Nicodemo is John 3:16. Sabi ko kanina, alam natin lahat yung John 3:16. Pero hindi natin alam kung yung konteksto nito. Ang konteksto nito, kapatid, ay ito. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo kay Nicodemus, well, wala sa iyong kakayahan na ikaw ay ipanganak muli. Nasa Diyos. At bakit ito ginawa ng Diyos? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Because God is love. At ito yung ginawa ng Diyos about this sa atin. John 3:16. Basahin natin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos o yung pagsinta ng Diyos sa lumang Tagalog sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, bugtong na anak, the only begotten Son, ang tanging anak na galing lamang sa Kanya. Hindi tayo galing sa Diyos. Hindi tayo mga anak na galing sa Diyos, kapatid. Tayo ay mga inampun lamang sa pamamagitan ng totoo niyang anak na si Jesucristo. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man ang ipinanganak muli sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, yung mga totoong para sa kaligtasan dahil mahal sila ng Diyos, sila ang sasampalataya sa Kanya, kay Kristo, na siyang ibinigay ng Diyos sa atin upang huwag daw tayong mapahamak. Alam ng Diyos tayong lahat ay papunta sa kapahamakan. Kasi tayong lahat ay mga patay sa Espiritu. Pero dahil kailangan natin ng tagapagligtas, kailangan natin ng himala sa ating buhay. Ang dakilang himala na ginawa ng Diyos,
Binuhay niya tayong muli. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak ayon sa kanyang malaking pag-ibig sa bawat isa sa atin. Imagine that, kapatid. Ibinigay niya ang kanyang bugtong tanging anak upang kung sino man ang manampalataya sa anak ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ladies and gentlemen, this is salvation. Kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon sa Kristo kay Nicodemus, ang pinakamahalagang bagay sa lahat ay ang makita mo ang kaharian, pumasok ka sa kaharian, ikaw ay manatili sa kaharian, sapagkat mahal ka ng Diyos. At ang dahilan kung bakit ka na kay Kristo ay dahil mahal ka ng Diyos. Ang dahilan kung bakit nakikita mo ang kanyang kaharian ay dahil mahal ka ng Diyos. Ang dahilan kung bakit ka ay nalinis at nagkaroon ng katuwiran ay dahil mahal ka ng Diyos. Lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay mo ay dahil mahal ka niya. At itong bagay na ito, kapatid, ang sinasabi ko rin sa inyo ngayong gabi na ito. Hindi natin kayang ipanganak yung ating sarili. In other words, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi natin kayang ipanganak muli ang ating sarili. Napaka-imposible na gawin yon. Kahit 1,000 times ka pa, pag araw-araw ka pa magpabautismo kay pastor, kapatid, kung hindi ka totoong ipinanganak sa tubig at sa Espiritu, wala pong mangyayari sa inyo. Kaya nga, marami yung mga nagpapabautismo pero hindi na nagpapatuloy. Hindi ba kayo nagtataka? Kasi wala po sa bautismo yan. Ang bautismo ay laman na ginagawa ng tao. Ito ay ritual na ibinigay ng Diyos. Bilang pagsasalamin sa totoong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ano yung totoong ginawa ng Diyos? Nilinis ka sa tubig, nilinis ka sa kanyang dugo, at binigay niya ang Espiritu Santo sa iyo. At ngayon, kapatid, ang iniisip ko, ang nais ko na malaman ninyo ngayong gabi na ito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na bagamat hindi tayo karapat-dapat, tayo mga patay, mga makasalanan, mga basahan sa kanyang harapan. Ngunit dahil mahal niya tayo, willing siyang isacrifice, kapatid. Ibig sabihin, ibigay ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Ano yung senaryo na yun? Ganito. Mayroong mag-ama. Bibigyan ko kayo ng konting kwento bago tayo matapos. May mag-ama na nagmamay-ari ng isang malaking mansyon. Itong mag-ama na ito, kapatid, ay lumabas ng bahay at pumunta sa palengke. Pagbalik nila sa kanilang mansyon, nakita nila na napakarami mga tulisan sa kanilang bahay at sinunog yung kanilang bahay. No? Yung napakagandang mansyon nila ay sinunog ng mga tulisan na ito. At binalahura yung kanilang mansyon. At nung makita sila ng tulisan, ang sabi ng mga tulisan sa kanila, Baguio. Pero, ano yung pag-ibig ng Diyos sa oras na yun? Ganito ang pag-ibig ng Diyos. Tayong lahat ay mga tulisan sa Kanya. Tayong lahat ay mga taksil sa Kanya. Binabalahura natin siya, sinusulog natin yung Kanyang kaharian. Wala tayong pakialam sa Kanya. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, anong ginawa ng Ama? Sabi niya sa Kanyang anak, Anak, pumunta ka sa bahay na nasusunog. Kahit mawalan ka ng buhay, iligtas mo yung mga taong nandoon na pumalahura sa ating bahay, na nanunog ng ating bahay. Kahit mawalan ka pa ng buhay, iligtas mo yung mga tao na iyan. At praise God, yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Tayo mga tulisan, binalahura natin siya, sinunog natin yung kanyang kaharian. Pero dumating siya sa ating estado mga tulisan, kinuha niya tayo, iniligtas niya tayo mula sa sunog, na dapat sana tayo ay masusunog din naman kasama ng bahay na iyon. Pero on the process, niligtas niya tayo, kahit mawalan siya ng buhay sa pagliligtas niya sa atin, okay lang.
Bakit? Kasi mahal niya tayo. Yan ang pag-ibig ng Diyos, na kahit buhay niya ay kaya niyang ibigay para sa atin. Kahit ang kanyang bugtong na anak ay kaya niyang ibigay para sa atin. Ngayon, niligtas ka na ng anak mula sa kapahamakan. Niligtas ka na ng anak mula sa sunog, sa iyong pagkamatay. Niligtas ka na ng anak. Nakita mo ito, nasaksihan mo ito, nalaman mo yung totohanan. Ano yung gagawin mo? Ngayon, nung makita mo na ang ginawa ng anak para sa iyo, maniwala ka sa Kanya at magtiwala ka sa Kanya at sa Kanyang nagawa para sa iyo. Ang tawag dyan, kapatid, ay pananampalataya. Kaya sabi sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believe or have faith in Him will not perish, but will have eternal life." Why? Kasi iniligtas ka na ng anak mula sa iyong kapahamakan. Purihin ng Diyos na siyang gumawa nito para sa iyo. Tandaan, bago tayo magtapos, ang Diyos ang unang nagmahal, hindi tayo. Minahal tayo ng Diyos bago tayo ipinanganak sa mundong ito. Kilala ka na ng Diyos bago ka pa ipinanganak sa mundong ito. Alam ng Diyos kung sino yung kanyang mga ililigtas. Alam ng Diyos kung sino yung mga sasampalataya sa Kanya. Kaya kung kayo ay narito, kapatid, dahil mahal ka ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos. At sabi sa 1 John, kapatid, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Kung mayroong pagkakatapuhan dito, kalimutan na natin yung mga bagay na yan. Mag-ibigan tayo sa isa't isa. Kung meron tayong mga kaaway, kalimutan na natin yung ating puot sa ating kaaway. Ibigin natin ang ating kaaway. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos na siyang naibuhos sa atin sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ay isang malawak, napakadakilang pag-ibig. Na nawa ito'y sinasalamig din niya sa ating buhay. Kung minahal tayo ng Diyos, kahit tayo yung mga kaaway niya, mahalin din natin ang ating mga kaaway tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin nung tayo pa yung kanyang mga kaaway. At itong pagmamahal na ito, kapatid, nawa ay mangyari sa bawat isa sa atin. Ang sabi sa Biblia, mahal ka ni Kristo. Jesus loves you. And that is true, kapatid. Totoo yan. Kasi kaya kayo narito ay dahil mahal kayo ng Diyos. Bakit tayo narito? Dahil mahal tayo ng Diyos. At yung pagmamahal na yun, wag na wag ninyong kakalimutan sa inyong buhay. Na sa isang punto sa inyong buhay, akala nyo na kinalimutan na kayo ng Diyos. Pero all this time, mahal pala tayo ng Diyos. Kaya ngayong gabi na ito, samahan ako sa isang maikling panalangin sa pasasalamat natin sa ating Panginoon. Ama, maraming salamat. Kami iyong pinuhay muli sa isang estadong buhay na naglilingkod sa aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat kami ay narito, nalalaman namin ang katotohanan, lumalakad sa Espiritu, kami ay nagpapatuloy sa biyayang matatag, mahal na Panginoon, na iyong ibinigay sa bawat isa na narito, at sa ipinangako mong Espiritu Santo na siyang gumagabay sa amin, sa aming lakarin sa araw-araw. O Diyos, lahat ng bagay na ito, alam namin na Ikaw ang may kagagawan. Ikaw ang may kagagawa ng aming kaligtasan. Bakit, mahal na Panginoon? Dahil nalaman namin ngayong gabi na ito na minamahal mo kami, na iniibig mo kami. Bagamat hindi kami karapat-dapat, patuloy mo kami iniibig. Tulad ng aming napag-aralan, Ikaw ay isang mapagmahal at tapat na Diyos. Ikaw ay isang stubborn lover. O Diyos, nanawa itong pag-ibig na ito ay magbunga sa bawat isa na narito. Nanawa, O Diyos, ang aming pananampalataya sa iyo na galing din naman sa iyong pag-ibig sa amin ay magbunga sa bawat isa na narito. Pagpalain mo ang bawat isa, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong mapagpalang mga kamay at sa biyayang pinagkaloob sa amin
ng naaayon sa iyong makapangyarihan o biyayang trono. Lahat nito ay sa dalangin sa mga